gawa tayo ng red velvet cake. Let's go! Hi, it's me, Nyeng, nagbabalik sa mundo ng pagbablog. Kaya naman, suportahan nyo akong muli para sa lahat ng nakamiss ng boses ko, para sa lahat din ng mga nakamiss sa akin, at na-miss ang vlog ko, nagbabalik na po ang inyong lingkod. So, para sa ating unang vlog at unang pasabog, gagawa tayo ng red velvet cake. O, sa mga sweet tooth dyan, panoorin nyo to. Alam kong gustong-gusto nyo to. Kaya dyan ka lang hanggang matapos ang video ito. Kaya tapusin mo At don't forget then to follow, like, and share na rin tong video ito. Ay, sorry naman kung hindi ko na sa inyo na ipakita yung step 1 ng paggagawa ko ng red velvet cake. O siya, hayaan nyo na, ibigay nyo na sa akin yon dahil ngayon ipapakita ko sa inyo yung paggagawa ko ng frosting ng red velvet cake. So, at para sa frosting, gumamit tayo dito ng triangle cream cheese. Yes po, 20 pieces. At naggumamit din po tayo ng icing sugar at ng butter. So, kailangan lang halu-haluin ito para makuha natin yung consistency na gustong-gusto natin. After ko nga dito na ilagay ang icing sugar, minamanual ko nga siyang haluin. Dahil kasi kapag ginamitan natin siya ng hand mixer, talagang parang alikabok. Yung talagang lumilipad yung mga icing sugar kasi nga sobrang pino nila. Sobrang lambot. Kasing lambot nyo po. Hayaan nyo ipakita ko sa inyo yung ginawa kong pagmimix ng icing sugar at ng butter at ng cream cheese. Pero hindi pa yan tapos dahil gagamitin tayo dito ng hand mixer na para talaga makuha natin yung gustong-gusto nating contains. Ano daw? Yung gustong-gusto nating mix. Sa part na to, medyo mangangalay ka lang. Pero sa totoo lang, kung baker ka, may enjoy mo pa rin ang itong ginagawa mo. Dahil ako, sa totoo lang, hindi naman ako fan ng mga cake. Hindi din ako mahilig sa mga matatamis. Pero, ini-enjoy ko talaga ang bawat paggagawa ng cake. Kahit ano pa yan. Basta about cake, related yan sa cake, related sa bread. Ay, gustong-gusto ko yan. Promise. So, eto na nga. Dahil nga tapos na. Ito yung gusto nating daw, kaya nabanggit ko naman ng maayos. Ba't di ko mabanggit ngayon? Gantong halo yung gustong-gusto natin. Contains it. Ewan, Nyeng. Hanga din naman ako sa'yo, no? Kapabalik mo lang sa pagbablog, nabubulol ka na kaagad. Ano ba kinain mo? Siguro epekto to ng hindi mo pagkakain ng rice. Yung OMAD na sinasabi mo, 1 meal a day lang. Di ba? Trip mo yan Hindi ka nga nagra-rice, di ba? Pero anyway, ini-enjoy ko naman din ang hindi ko pagra-rice. So eto na nga. So, sa mga walang idea kung ano yung red velvet cake, so eto po siya, kulay pula po yung chiffon cake niya. Kaya po siya tinawag na red velvet. So, huwag nyo na akong tanungin kung ano mga ingredients nito. Baka gayahin nyo pa at magbenta pa kayo. Naku, mas yumaman pa kayo sa akin. So, maglalagay tayo ng frosting. Ito yung pinakaayaw ko sa lahat kasi hindi ko kaya talaga mapakinis yung frosting ko sa paglalagay ng cake talaga. Hirap talaga ako magpakinis. Paano magpakinis? May tip ba? Baka ikaw alam mo. Sabihin mo naman ibudong mo naman sa akin, i-PM mo naman sa akin kung paano magpakinis ng cake. Kasi talaga ako, struggle ko talaga itong pagpapakinis ng cake. Kaya ikaw kung may idea ka kung paano at tama ba yung stroke at yung paghawak ko ng spatula, turuan mo naman ako. Please lang Lahat na yata ng bakers sa YouTube at saka sa Facebook, pinanood ko na makuha ko lang yung tamang stroke ng pagpapakinis ng cake. Hindi ko nga makuha-kuha. Pero, bakit ba? Trip ko to. Bakit gusto ko tong ginagawa ko? Kasi nga, hindi tayo susuko. Lalaban tayo, di ba? At na-realize ko rin sa mundo ng baking walang shortcut, walang segue. Dapat tamang sukat, tamang timbang, at tamang takal. Dahil kapag pumalpa ka, palpa ka na talaga. Hindi katulad ng pagluluto ng ulam yan. Na kapag matabang, pwede mong dagdagan ng asin. At kapag namang maalat, pwede mong bawasan ng asin. Dahil kapag baker ka, susubukin talaga yung pasensya mo. Tulad na ng ginagawa ko ngayon, talagang struggle ko talaga yung pagpapakinis talaga ng cake. Para sa akin, yung pinakamasarap na part ng pagbibake, yun yung may makakain ng ginawa mong cake o ng tinapay, tapos sasabihin nila, wow, ang sarap naman ito. Paano mo ginawa to? Ang galing mo naman. Grabe, nakakataba na ng puso yun, no? Kaya ikaw bilang baker, kung ano man yung ginagawa mo, tinapay man yan o cake,
Huwag kang sumuko dahil malalasap mo rin yung sarap ng tagumpay at tamis ng tagumpay. Wow, parang yung cake na ginagawa ko ngayon, ang tamis nito. Kasing tamis ng pagmamahal yung dalawa. Sino ba jowa mo? At sa aking pagbabalik, baka naman supportahan pa ako. Baka naman i-share mo pa tong video na to. At baka naman mag-like ka o di kaya mag-comment ka. Wag na, nakakahiya. At kung nagpaplano ka namang mag-bake, wag mo nang planuhin, gawin mo na dahil kung anong magpapasaya sa'yo, gawin mo. Sino bang mag-aakala magkakaroon pala ng itsura itong ginagawa kong red velvet cake? Oh, palapit ng kuminis oh, palapit ng gumanda. Parang ikaw, palapit ka ng gumanda. Ugali mo na lang. Joke lang. Eto na tayo, konting taste na lang at makikita natin yung final touch at saka final product ng ginagawa kong red velvet cake. Excited ka na ba? Remind ko nga lang pala sa'yo ha, bago naman tuluyan ito matapos tong video. Kung ito, baka hindi ka pa nakapollow sa akin, please follow. Huwag nang mahiya. For the final touch, nga pala, gumamit ako dito ng Crush Red Velvet Cake. Yes po, ginamit ko rin po yung pinagtabasan ng Red Velvet Cake ko at yun din po yung ginawa kong garnish. O, diba? Creativity, talented, matalino, parang ikaw. Luduto ako ng testa, pero wow, wag muna lang ang testa. Dahil minsan akong nag-testa, kaya ngayon pinapangarap ko naman maging pastry chef. Taas ng pangarap naman ninyo eh. Huwag mong taasan, mas taasan mo pa. Taasan mo, galingan mo. Sa totoo lang din naman kapag gumagawa ka ng tinapay o kaya ng cake, ikaw pa rin yung masusunod. Utak mo yung masusunod dahil ikaw yung master ng ginagawa mo. Sa puntong ito naglilinis na ako. Nililinis ko na yung mga nagkalat na red velvet crush para nga tuluyan ko ng matapos itong ginagawa kong red velvet cake. Yung final touch na kung maganda nga ba. At kung sa totoo lang nagsasayita lang yung cake na ginagawa ko, malamang nagsabi na to ng ilong na ako, baka naman, tama na yung kakaikot mo sa akin. At syempre, hindi naman matatapos itong red velvet cake ko kung hindi naman ako magpa-piping. O diba? Flower. Lakas mo ka, girl. Ano kaya magiging kalabasan nito? Ano kaya outcome? Ikaw, may idea ka ba kung ito ay bagay o maganda? Bagay nga ba? O parang kayo, bagay? Isa rin ito sa mga inaaral ko, yung tamang pagpa-piping, yung tamang tip na gagamitin. Sa dami ng idea sa utak ko, ito yung kinalabasan. Ewan ko ba? Ang dami-dami ko ng mga idea, pero wala hindi kaya ng kamay ko gawin. Medyo patapos na nga tayo at sa part na to, sinisipat-sipat ko kung bumagay ba yung ginawa kong design. O ikotin ulit natin. Hilo na talaga tong red velvet cake ko. Tapos eto na po yung final look niya. Maganda po ba? Bagay po ba? Bagay po ba kayo? O diba? Thank you for watching.